Ang Warriors kaka-exit lang rin after ng 4-1 record nila sa series game kontra dito sa Timberwolves. Same scenario sa ginawa rin ng Timberwolves dito sa Lakers. Wala talagang pinagkaiba yung naging problema ng dalawang team na to, lalo na sa malaking kakulangan pagdating sa sentro. Si Jackson Hayes at Kenton Post hindi rin gaano nagamit parehas yung young center na yan. Yan yung malaking problema ng Warriors at Lakers na nakikita ng mga NBA insider na kakailanganin talaga ng mga to na solusyonan after ng maagang pag-exit ng mga to sa playoffs. At syempre yung isa sa pinakamabigat ngayon na pangalan na potential magbubukas sa trade market ngayong summer, itong superstar power forward ng Bucks na si Giannis. Marami na kasi ngayong naglalabasan na report na malaki ang posibilidad ng pag-alis na nitong si Giannis sa Bucks. Kaya mas maraming team ngayon ang handang magbigay ng matinding trade proposal para sa superstar na to. Pero syempre may mga magko-comment dyan na si Giannis nga raw hindi naman sentro. Bakit kakailanganin ng Lakers o Warriors na gawan ng trades? Sa Bucks kasi ang position talaga nitong si Giannis, it's either power forwards o center talaga. Mas nagagamit lang talaga siya ng Bucks pagdating sa forward position dahil wala naman talagang nagiging katulong itong si Giannis para sa scoring. Kaya napipilitan ang Bucks na ilagay sa power forward position ito. Sa height kasi na 6'11 at may wingspan na 2.21 meters na wingspan parang kay Wembanyama. Kaya talagang ang nakikita dyan kung sakaling mapupunta itong si Giannis sa mga teams tulad ng Lakers na may Luka at LBJ at Warriors na may Butler at Curry na pawang mga elite scorer, paniguradong mas magagamit nga raw itong si Giannis pagdating sa center position. At mas magiging dominante pa yan mga pare ko pagdating sa ilalim. May posibilidad kasi ngayon na gumawa ng hakbang ang Lakers para bumuo ng Big 3 sa lineup kasama nga itong si Giannis, Luka at LBJ. At ayon mismo dito sa ESPN analyst na si Brian Windhorst, ito yung pwedeng maging susi para maging champion contender ang Lakers sa susunod na season kung yan mga pare ko kung tutuloy ng Lakers i-pursue itong si Giannis at magiging interesado rin itong si Giannis makasama si Luka at LBJ sa iisang team. Yan din yung nakikitang solusyon para makuha nitong si Giannis ang pangalawa niyang titulo na nawala since 2021 pa. May mga trade asset kasi ang Lakers na handang i-offer sa Bucks para nga dito kay Giannis tulad ni Reeves, Hachimura, Maxi Kleber, Dalton Knecht at Gabe Vincent. Kasama yung mga 2026 first round pick at 2025 second round pick nila. Samantalang ang Warriors kung pupursigihin nga raw talaga na makuha naman itong si Giannis at balak na gumawa rin ng matinding Big 3 sa lineup kasama ni Butler at Curry, paniguradong itong si Giannis rin yung nakikitang maaaring targetin ng mga to. At ang nasa trade asset nitong Warriors para dito kay Giannis, sila Musi Moody, Gary Payton, Podziemski, Kuminga, Kevon Looney, kasama ang 2025, 2027, 2029 at 2031 first round pick nila. Talagang buhos yung mangyayaring trade na to. Kaya nga nakikitang ubusan talaga ng asset players sa mga team na talagang interesado para dito sa Giannis trade. Yan yung magiging sakripisyo ng mga to dahil sa malaking salary cap constraints ang meron itong si Giannis sa Bucks pa, na magiging problema dito sa Lakers at Warriors at kakailanganin talaga nilang sumugal para lang mabuo ang matinding Big 3 nila sa lineup kasama itong si Giannis. At yan yung magiging challenge para sa mga team na to at kailangan talaga nilang mag-unahan dahil hindi lang naman Lakers at Warriors ang interesado ng sobra dito kay Giannis. Halos lahat ngayon ng team sa NBA nagpapakita ng mataas na interes, pero hindi naman din kasi lahat yan kayang magbigay ng matinding trade asset makuha lang itong si Giannis. Ang Lakers at Warriors kasi ngayon ang nakikita na kayang magbigay ng magandang trade package para dito sa Bucks, lalo't nasa rebuilding na rin yung mga to, kaya unahan na lang panigurado ang mangyayari dyan mga pare koy.